Patuloy na sinisilip ng mga pulis ang iba't ibang anggulo kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Samantala, handa naman ang Senado na muling buksan ang investigasyon tungkol dito. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Posibleng matapos na ngayong linggo ang preliminary report ng administrative case laban sa 15 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sabongeros. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa oras na matapos na ito ay matutukoy na kung sino-sino ang maharap sa kasong administratibo. Ipinaubayan naman ng PNP sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga ito. Pero nakahanda daw ang PNP na magbigay ng tulong kung kakailanganin. Nananatiling nakatutok ang PNP sa paghahanap ng iba pang posibleng witness sa kaso. We are not limiting our investigation because we need to corroborate yung mga statements just to conduct fact-checking also and to vet kung ano yung mga information being provided by alias Totoy, because we cannot be heavily relying on one source only. We have to validate and vet yung ibang mga statements niya. Tiniyak naman ng PNP na binabantayan nila ang mga lugar na posibleng pinagtapunan o pinaglibingan ng mga nawawalang sabongero para hindi tumagalaw o mabago ng mga suspect. Baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains and possible pieces of evidence na maaari pa nating ma-recover to help us give closure dito po sa mga kaso po ng mga missing sabongeros. Lahat din daw ng anggulo ay iniimbestigahan ng PNP, kabilang nang isiniwalat ni alias Totoy na aabot ng 100,000 piso hanggang 2 milyong piso ang tinatanggap ng mga pulis na dawit sa kaso. Gusto natin maging airtight po yung mga kaso kasi once nilalabas po natin lahat ng ebidensya, lahat ng ginagawa po natin ay napapreem po natin at binibigyan natin ng pagkakataon yung mga posibleng suspect at mastermind para itago o maitago nila yung mga posible pang ibang ebidensya po. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo at mula ang mga ito sa iba't ibang support unit ng PNP. Meron ding galing sa Regions at Area Police Command. Sinabi din ni Torre na hindi lamang sila nakatutok sa 15 dahil posibleng madagdagan pa ito base sa pag-usad ng isinasagawang investigasyon. Kinumpirma din ni Torre na meron ng 3 natanggal sa serbisyo at isa ang malapit ng magretiro. Samantala, bukas sa Senator Ronald De La Rosa na muling buksan ang investigasyon ng Senado. Yan ay kung may kasamahan siyang senador na maghahain ng resolusyon. Then I will be forced to reopen the investigation. Hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Naghain din ng komento si De La Rosa na naging hepe rin ng PNP sa mga ligasyon na posibleng may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Noon pa yun sinasabi ko, napakasama. Napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law. You are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.